May isang ina sa Davao Occidental na mag-isang itinataguyod ang 3 niyang mga anak na ipinaglihi raw sa unggoy. Pero ano ba talaga ang tunay nilang kondisyon? Sa kaibuturan ng bundok na ito, sa liblib na bayan ng Santa Maria sa Davao Occidental, nagkukubli ang magkakapatid sa munting kubong ito. Mailap sila sa mga tao dahil ang kanilang mga itsura madalas daw inihahalin tulad ng iba sa mga unggoy. Dalungkan ug mag-atubag mo side view kamukha yun ug naalay balhibo. Nailap sila sa tao kasi hindi sila lumalabas ng bahay. Ang itinuturong dahilan kung bakit nagkaganito ang kanilang anyo, ang kanila raw ama, na nanghuli noon ng unggoy na ipinakain din sa kanila. Ang abungan niya magpamanat sa mga langgam. Kamang ito sa ubal. Oo, yan ka kami. Yanat ka doon siya. Tingala ko na, igsunod-sunod sila niyan. Bago marating ang kanilang sityo, kailangang bagtasin ang mahabang daan na ito na dinadaluyan ng tubig mula sa bundok. Sumakay sa habal-habal o skylab ng mahigit 1 oras, paakyat sa mga matatarik at madudulas na daan. Dito sa sitio Kiturok, nakilala namin ang 84 anyos na byuda na si Nanay Ining. Kasama niyang nakatira sa munting kubo ang 3 sa 9 niyang mga anak. May ilang hindi nagsasalita at parang mga bata pa rin kung kumilos. Kapansin-pansing maliit ang kanilang mga ulo, malaki ang bibig at mga tenga, at bahagyang nakaumbok ang noo. Tanging mga palayaw lang ang meron sila. Wala silang mga opisyal na dokumento. Hindi rehistrado. Walang mga birth certificate. Kaya hindi rin nila alam ang kanilang mga eksaktong edad. Ayan guys, naanat ta karon sa Tagbalay nga gipanag-iyahan ni Nanay Ining Masupat, usa ka widow or balo. Ang kagawad na si Rodrigo, naisipang videohan ang mag-anak. Point ko lang talaga doon is, baka may taong may bukal ang puso tumulong sa kanila. Kami naman mismo dito sa aming lugar gusto namin tumulong sa kanila. Pero sa sitwasyon din namin, mahirap kami dito sa bukid. Ining, paalang nga, asin basi walay panihapon adun. Or kunala pamahaw, gamita pa mayo ini. Iya, nawata pa na. Nagtutulungan kami dito na kahit kunti mabigyan si Nanay Ining pag walang-wala na silang makain. Ari ka dong, dawata do. Karinok lang dawat. Ari ka no. Ari ka, karinok lang. Dahil sa katandaan, sa mga kapitbahay na lang umaasa si Nanay Ining para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Magkabagay na unula. Mangihid na, kuwang kan, may tao. Hoy, kapi. Ay, kabangan na yung pipili. Ay, lakot. Magkabagay. Panganay na si Baby na tinatayang 65 years old na ngayon ang inaasahan ni Nanay Ining sa mga gawaing bahay. Si Idang na tinataya namang 50 years old na ang masayahin sa kanilang 3. Habang si Carino na nasa 43 years old hindi nakakapagsalita. Ang magkakapatid parang nakahawla o nakakulong sa sarili nilang tahanan. Sila na maglugod daw. Matay sila na balo sa balay. Lumalabas lang daw ang mga ito kapag maghahanap ng makakain. Unsa to? Shampoo? At kapag maliligo.
Namadya-madya pag-isip kanila. Nya tingala ko ani na yan masinyanya kanilang kinabuhi. Dati raw nakatira sa tuktok ng bundok na ito ang mag-anak, pero minabuti nilang lumayo para makaiwas sa mga nanunukso. Di ka rin ano tao, kapaikulan sila. Hanggang taong 2022, inalok di umano silang lumipat sa lupa na donasyon ng lokal na pamahalaan. Nagagad man kami ni Kuwan. May baligya ka na meron paaw na daya sa ba. Ang baligya ang datay mo. Kaliso. Ang ibang anak ni Nanay Ining, bumukod na at may sarili ng mga pamilya. Ang pangwalong anak niyang si Piang, binibisita sila minsan para dalhan sila ng pagkain. Ay na sila maglibog kung saan akong pagbuhi sa ilaha. Kay kanang asa ko manguha og pagpagkaon nila sa silahang tulo o upat. Sayong kasabang ko sa akong bana nga mangutang ko sa tindahan, ana. Ihilak na ako tagok. Sa akong pag-diskarte sa ilang makinabuhi, ma'am. Nitong Biyernes, sa kauna-unahang pagkakataon, bumaba ng bundok ang magkakapatid at si Nanay Ining dahil ipapa-check up namin sila. Sina Garinyo at Baby magkasamang sumakay sa habal-habal. Mag-isa namang umangkas si Idang. Makailang beses huminto ang mga driver ng habal-habal. Dahil sa delikadong daan, lalo pat umuulan. Pagdating sa kalapit na barangay ng Dato Daligasao, sinundo sila ng pick-up truck ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Santa Maria. Sige. Pero si Carino ayaw sumakay ng sasakyan. Kaya pinagtulungan pa siyang buhatin ng mga habal-habal driver at ni Piang. Makalipas ang halos isang oras, inilipat sila sa ambulansya at bumiyahe papunta sa Davao Occidental General Hospital. Dito, sinuri sila ng mga espesyalista. Tanaw sa taas. Nga. There are two salient features that I have seen with these patients. Number one is the small head. This is an autosomal recessive primary microcephaly. Number two is dunay problema sa ilang pangisip. Nahadlo ka? The three of them had small heads. So, ang normal kasi na size ng ulo ng tao at this adult stage is for males, 57 centimeters. Sa lalaki natin na pasyente, he has only 46 centimeters. We can conclude hindi nag-develop yung kanilang brain, so therefore, meron silang mental retardation. Probably developmental during the pregnancy of the mother. Wala raw kinalaman sa paglilihi o pagkain ng unggoy ang kondisyon ng magkakapatid. It is a genetic disorder. This is really an inherited type of abnormality rather than the haka-haka. Si Piang, meron ding ipinagtapat. Parenti man daw ako ang papa ug mama, nagkuan daw sa nagminyo, preskasen. Inherit nila sa ilang mga ginikanan. And we have known by history that both of the parents are relatives. Probably it's genetic. Ang lokal na pamahalaan ng Santa Maria nagpaabot sa mag-iina
ng tulong pinansyal kaning financial assistance para makatabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan nun. at groceries. Alipay kang daghang salamat. For now, nag-provide yung pangangailangang medical, of course, and yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw. I-try din natin facilitate yung shelter assistance nila kung gugustuhin talaga din na mag-transfer. Inilapit din namin sila sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority para iparehistro ang kanilang pagkakakilanlan. Pinaka-importante na magkaroon ng birth certificate ang isang tao kasi ito yung basis ng kaniyang pagkatao. Inihahalin tulad sa unggoy ang kanilang mga itsura. Pero ang tunay na tuso kung paanong nang dahil lang sa kanilang anyo, naging malupit sa kanila ang mapanghusgang mundo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.